Ligasiya, Mahirap talaga maghanap. at ito na po yung naging produkto ng kanyang Carlos Padilla. Nandito ba naman po ang ina? Sir Ann. Hello po. Hello, magandang buhay! For today's ganap nga pala ay magpupunta tayo sa Kapitolyo. May invitation nga kaming na-receive galing kay Sir Novovis Channel na pinaabot naman sa amin ni Sir Biyahe ni Clint, mga co-vloggers namin dito sa Nueva Vizcaya. Around 2 PM nga pala yung ganap at as early as 1 ay naggayak na nga ako. Alam nyo ba, sobrang excited kaming lahat nito. Makakasama ko nga pala ang mga Novo Vizcayano content creators. Susunduin pala ako ngayon ni Grace TV, kaya't naghintay muna ako dito sa paradahan ng tricycle. Ilang minuto nga lang at dumating na siya. Makikiangkas lang kasi ako sa motor niya. Alam nyo naman na hindi pa rin talaga ako marunong mag-drive. By the way guys, yung pupuntahan pala namin ay unang ganap ko dito sa Nueva Vizcaya. But before that, dumaan muna kami dito sa printing shop at nagpapaprint yung mga co-vloggers ko ng mga stickers nila. May dinaanan lang naman kami ng mga gift nila. Dumaan pala kami sa bypass road. Ilang minuto nga lang nakarating na kami dito sa Capitol mismo. Past 2 PM na nga pala to. But then the call time is 2 PM din. Pero as usual, Filipino time guys. Kachat nga pala namin yung grupo at ang sabi ay halos kakaumpisa nga lang ng program at yung pupuntahan pala natin ay 2023 Year-End Joint Assembly. Actually, nung una guys ay wala talaga akong idea about this. Sinundo na rin pala kami ni Sir Jan Lazo or visit nyo din yung page niya and follow na rin Biyahe ni Clint. Nakapasok na pala kami dito sa hall. And halos patapos na nga pala yung introduction ng mga attendees. Dito nga pala ay may kanya-kanyang grupo. Like mga youth leaders from different organizations. Standing in front of you is a 90-year-old stunner from the home of fifth longest cave system in the Philippines, the home of majestic falls and the natural flora and fauna. The municipality of Casibu. I am Rica Bantayan Cupero, the Vice President of MVYLN and VSU. And I thank you. Yung halos kakatapos nga pala mag-speech guys, siya ang reigning Miss Casibu. At dahil first time ko nga sa event na ganito, patingin-tingin, pa-observe-observe muna ako sa mga tables na nakikita ko. At dahil taong bahay lang tayo, karamihan sa kanila ay hindi ko nga kilala, maliban sa grupo kong Nueva Vizcaya Vloggers. At karamihan nga sa kanila ngayon ko lang sila na-meet. Ganito pala talaga no? Kapag buhay content creators ka, marami kang makikilalang tao. Marami ka ding makakadeal with. At kung dati tayo mahiyain at hindi sanay makipag-usap sa ibang tao, ngayon ay kailangan na nating masanay. But anyway, dahil nga late tayo, kaya't inassist muna tayo ni Sir Jan para magmerienda. Habang nagme-merienda, tinawag nga tayo dito ni Sir Novovis. At siya nga yung pasimuno for today's ganap. Ito, idol ko to eh. Sir Ann. Hello po. And finally, na-meet na nga natin siya. Ang kwela kasi ng page niyan guys. Mas madalas ay nakakatuwa. Madalas kasi ay hugot lines. Then here we go. Ginather na nga niya kaming mga content creators dito. May mga food vloggers, moto vloggers, at marami pang iba. After having our short meeting, nagbalik na rin kami dito sa tables namin. Dumating na kasi yung hinihintay ng lahat. Yung ina ng probinsya ng Nueva Vizcaya, si Madam Ruth Padilla. At kung taga Nueva Vizcaya ka ay kilala mo siya. Siya yung misis ng namayapang si Congressman Padilla, ang tinatawag na Legendary of the North. Alam nyo yung feeling na na-expose talaga ako dito guys? It's an overwhelming actually, na may halong kaba, hiya, mixed emotions. Buti na lang talaga at may iba akong kakilala dito. And finally, after few introductions, here we go. Makikinig muna tayo sa message ng ating ina. Carlos Padilla. Nandito ba naman po ang ina ng probinsya ng Philippines? Ang dami nga kwento dito ni Ma'am Ruth Padilla guys. Alam mo yung talagang makukurot yung puso mo. As a mother of the province, super mararamdaman mo talaga yung care niya. Especially sa youth. According sa message niya, quote and unquote, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. This message belongs to the youth. Yung mga organizations like this, especially yung mga youth leaders, youth organizations, ay super supported nga ng government dito sa Nueva Vizcaya. Kaya't nagkaroon nga ngayon ng ganitong assembly.
Hindi ko nga maiwasan ang hindi mai-compare before. Kasi once I've been a student leader, pero wala pang ganito nun. Ang mga student organizations, youth organizations, fraternities, ganun, ay within the university campus lang siya recognized. At then super happy din ako dahil ngayon ay nakasama na ako sa batch na to. And recognize na rin ang Nueva Vizcaya content creators. Marami nga pala actually ang plans nila Sir Novovis dito. Kaya't during this assembly, in-invite nga niya kami. And looking forward na makatrabaho nga namin siya. Especially ang vision is to promote the province of Nueva Vizcaya. Kung anong meron dito, as well as kung paano makatulong sa ibang tao. In partnership of the government, of course. Through their guidance, looking forward for exciting contents. At yun nga talaga yung gusto ko, to get out of my shell. Hindi na lang sa farm vlogging, but to widen the scope of my contents, especially sa adventures. At kung nakasubaybay ka sa akin since Japan, ay alam mo talaga yung gusto ko. Sabi ko nga sa kanila ay gusto kong akyatin yung pulag. And looking forward to that talaga. Looking forward na makapunta sa ibang mga tourist spots dito sa Nueva Vizcaya. Inaya na pala kaming lahat dito sa stage. For picture taking naman ang mga person. Hindi yan talaga mawawala sa atin. Kasi that will serve as our memories. Gaya ng paggawa ng page natin. Akalain mong nagbabike lang noon ako sa Japan? Tapos video-video lang hanggang nakauwi ako dito sa Pilipinas. At kahit papaano, kahit nasa farm ako ay tinuloy ko pa rin ang vlogging. Kasi ang vision ko is to collect memories. Like yung Japan memories ko. Ngayon ay everyday nagro-throwback. Nababalikan ko nga yung mga pagbabike ko nung Japan days. Yun lang dati ang purpose ng page ko. But nowadays, ito naman yung nagiging tool para makatulong sa ibang tao, makamit ng ibang tao, at kahit sa mga ibang taong hindi ko pa nakikilala or namimit in person, nararamdaman ko nga sila sa tuwing nagko-comment dito sa page ko. Yung iba nga hindi makaka-relate talaga sa mga content creators like us. Like ito, bago kumain, kailangan munang picturean at i-take ang video. At kung hindi ka content creator, pagtatawanan yun lang kami. Yung isusubo na pero vivideohan pa, oy sino nakaka-relate? Kasi ganyan din naman ako nun. Pero dahil naging passion na natin ang vlogging, kahit pagtawanan natin, gawin pa rin natin yung gusto natin. Kasi once na nakakagawa kami ng ganito, fulfillment na yun sa amin. And through vlogging, nagiging stress reliever na rin to. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko ha. But anyway, nakakuha na pala kami ng pagkain. Kung kanina, carbonara yung sinerve sa amin, ngayon naman ay may pa seafood, chicken at pork meat. Dinner muna bago umuwi. Grabe ang lambot ng meat nila dito. Para siyang pork steak yata to. Shout out sa caterer na kinuha nila. Ang sarap ng pork steak nyo. Ngayon naman ay oras na ng uwian. Special thanks to Sir John Lazo for inviting us in this event. Sana this will not be the end. Sana sundan nyo pa rin ako sa mga susunod na ganap. Hanggang sa muli! Maraming salamat sa panonood. Follow for more.